ina, paghugot niya ng ginger niya, ate, may dugo. Meron pala ako. Oh, another day, another episode of exposing your ka-airbogan humans. At ito ay pinamagatang finger ni BF. Yeah! So before tayo mag-start ng comment nyo, address ko lang yung nag-message sa akin nung nakaraan na nakapag-check out na daw siya nung isang pinapromote ko. Tapos ito daw, ngayon naman daw yung pinapromote ko, ganyan-ganyan. Alam nyo guys, ako nag-explore ako ng mga product kasi iba-iba tayo ng preference. Merong mga gusto is yung walang white cast or tone-up effect. Tapos meron namang mga gusto is yung may mga tone-up effect kagaya nitong Glad to Glow. So wag kayong mako-confuse kasi binibigyan ko lang kayo ng broad options. Ganon. Anyways, gagamitin ulit natin tong sunscreen ni Glad to Glow na merong SPF 30 PA++ na Bright It Up. So ayun na nga, hello po, 19 years old female. Tapos yung boyfriend ko is 19 na rin sa May. Mag-20 na siya. Uy, kailang May yan? Baka magka-birthday kami. So yon, hapon that time, nasa bahay nila ako noon. Pero nasa kwarto kami. Kakagising niya lang noon, tapos tumulala saglit. Tapos tumingin sa akin, tumabi siya kasi nakita ko nagising na siya. Alin ang gising? Charing nga, gising na siya. Ikikiss ko sana. Yung suot ko kasi nun is crop top, tapos pa-v-neck siya. Tapos wala akong bra at panty kasi nga nandun lang naman kami sa kwarto maghapon. Tapos naka-cycling ako. Tinitignan niya yung jogging ko dahi. Tapos hinahawakan niya. Sabay nilabas. Talaga naman ang atake. Sup-supi! Sinup-sup rin niya yung isa. Tapos yung isa naman is talaga namang minamasa na parang tinapay yarn. Tapos bakla, hinihimas niya din ang aking ngipay larot. Diyos ko. Pero nakikiliti ako nun. Tapos nagulat ako. Nilabas niya yung nota niya. Sabay pina-orpap sa akin. Pagkatapos nun, akala ko okay na. Pero nakatingin pa rin siya sa akin ng malagkit. Tapos sabi niya, gingerin kita. Yeah! Kahit ako bakla, kikiligin yung pepe ko kapag ganyan eh. Segway ko lang, kita niyo yung effect? Para akong naging Koreanang hilaw. Edi go ako. Tapos bumikangkang ako ma. Tapos edi ayun, habang gini-ginger niya ako, bakla, naglilip-to-lelap kami. Tapos yung isa niya ring kamay ay nasa jogging ko. Tapos nung may naririnig na kaming tumutunog, akala ko while lang or kung anong tawagin, yung parang squirting or lalabasan or ganon or queefing, mga ganon. Kung tawagin ay pre-cam kapag lalaki. Shootang ina, paghugot niya ng ginger niya, ate, may dugo. Meron pala ako. Kaya ayun, nagkatinginan na kami ng ilang segundo, tapos naghanap na siya ng pamunas. Inaya niya na rin akong sa CR at sabay na kaming naghugas. Nagtawanan kami, sabi niya pa, first time to ah. Sabi ko, oo nga eh. Tapos ayun, sabi niya pa, gusto ko pa sana na magbonahan kami, tapos ganyan. Doon na natatapos ang kanyang home. Atake mo sa buhay, bakla. Bakit kayo lagi ganyan, no? Hindi nyo alam kung regla nyo na. Sabagay, ako di. So, ayun lang. Hanggang doon lang ang kanyang comments. Hindi ko na sila papangalanan, pero magkakaibigan sila from GMA and ABS. Oh, another day, another episode of exposing your ka-airbogan humans. So guys, kasi ang dami kong nakikita na nabibitin kayo sa isang comment. So naghanap ako ng mga part by part. So ito ay part by part. And actually yung part 1 niya is sobrang ikli lang. At ito ay pinamagatang foursomes with artists. Ganon! Artist? Atake naman masyado sa live. Bago tayo mag-start, bakla, tignan nyo naman to. Sobrang cute, diba? Nung una, pinakita ko sa inyo yung strawberry lang, mga ganon-ganon, cherry lang yung mga anik-anik. Tignan nyo na ribbon! So ito na nga. I am Brie, 19 years old ako nung may naka-foursome ako. Kasama ko yung 2 artists and 1 friend nila nakakilala ko sa bar. Hindi ko na sila papangalanan pero magkakaibigan sila from GMA and ABS. And kalapit age ko lang, mga 22 to 23 years old yata. PS, this happened mga 1.5 year ago. Ha? This happened 1.5 year ago and I was virgin when I met them. It was my first and last time chukchakan experience. Do you guys want me to continue? Yeah! Yes na yes, ate! Wait for part 2.
Jutste, wala akong naramdaman. Pero hindi doon natatapos ang pasabog. So, another day, another episode of exposing your ka-airbogan humans at ito ay pinamagatang naputukan nung New Year. Talaga naman! Buti hindi naputulan niya. Charis! IMF 22 and this happened nung New Year 2025. Paputok talaga ang atake ng lola nyo. So ito na nga, nag-inuman kami sa balor ng kapitbahay namin, mga 1 AM na ata yun. Kasama namin doon yung ex ko and mga tropa niya na mga kababata ko rin. Itong si ex, wala na talaga kaming communication nito and hindi na kami close. Kaya nagulat ako nung hambang may kakol ako sa phone. Ha? Sa phone ko sa labas ng balor ng pinag-iinuman namin. Lumapit siya sa akin at talaga namang tinuka-tuka ang leeg ko. Then maya-maya, minasa-masa niya yung juging ko. Siguro dala ng kalasingan, wala na akong nagawa. Hinayaan ko na lang siya. After nun, dila niya ako sa kubo ng balor nila. Balor na kubo ang atake ma. At doon kami nagbunahan. Jutste, wala akong naramdaman. Virgin pa ako that time, kaya nagtataka talaga ako kasi wala akong naramdaman. Isipin mo, virgin na yun na wala pa naramdaman. Ate, pero hindi doon natatapos ang pasabog. After nun, bumalik kami sa ginuman at nandun yung tito ko na 2 years older than me. Atake! So, ano yung plot twist? Ito na ba yun? Kakapit na ba kami kumapit tayong lahat dito sa plot twist? And nung nalasing na talaga ako, pinagpaalam ako ni tito na iatid niya na daw ako sa balor. Tapos ate ko, diniretso niya ako sa likod ng balor at doon niya minasa-masa ang juging ko. May mga sinabi siya sa akin na hindi ko na maalala na nagpapayag sa akin. And crush ko din talaga kasi yun. At yun na nga, may nangyari na talaga Doon ko na feel talaga ang malaking nota. Ate, tito talaga. Open space talaga yun ha, sa likod ng bahay namin. Ang sakit ng tuhod ko nun. Kasi naman, pinasakay niya ako and madaming bato nga kasi sa labas ng bahay namin. Ang laki ng nota niya, Di ba bakla, galing ka nga sa maliit na nota. So at some point na manifest mo yan. Kung nanonood ka sa Lock TV ng mga short dramas and yung If Wish Could Kill, yes! Napasok talaga. Then ayun, kinabukasan, ramdam ko pa rin ang nota niya sa nipay ko at doon na din nakita na ang daming dugo ng palda ko and ang dami ko ding hiki sa juging. Nasundan pa yun ng isang beses. Now, may boyfriend na ako and sobrang velog na talaga, ate. Kaya hindi ko na din naiisip yung tito ko na yun. Mag-share ako ulit tungkol sa masarap kong BF naman. Atake! Lesson learned, wala. Atake! So, ayun lang. Doon na tapos sa kanyang moments. Kasi naman, ang laki ng nota niya, B, na para bang cobra na isang buwan ng guto. Another day, another episode of exposing your ka-airbogan humans. Paklala, 7 pa lang ng umaga at talaga namang, yan, tingnan mo. Wow! Before pala tayo mag-start ng humans nyo, mag-i-skincare muna ako. Sobrang tagal ko nang hindi gumagamit ng chemical exfoliator, so gagamitin natin tong peeling serum ni Glad to Glow. Ito ay pinamagatang ang beat ng isang Manila boy. Yes! Hawak mo ang beat, hawak mo ang gab, umiyok ka dir. Hello, I met this guy on Tinder last year, March. Huh? Ba't may ganun ako? March. M27 and taga Manila siya at napunta lang sa lugar namin for work habang ako F21 third year college. Wow, nag-aaral. For context, I just got out of a long-term relationship and was exploring, planning to enter my whole face era. Kaya wala talaga akong idea kung paano ang setup or script ng ganito. Bex, walang script, promise. Basta gawin mo siyang safe at hindi ka mapapahamak kung ano mang mangyari sa'yo, ayun lang. Yun nga. Wala daw siyang alam sa ganyan kasi nga isang nota pa lang ang nakita at nahawakan ko. Very skeptical pa ako makipag-meet, mga mi. Kasi baka naman ma-chop-chop lady ang atake ko, 'di ba? Pero ayun nga, eventually nakipag-meet din ako and ang usapan is magnonomo sa place niya. And to be honest, binabaan ko na yung expectations ko. I mean, gwapo naman sa pictures, pero baka angle lang or lighting lang, 'di ba? But girl, I was wrong. Ang gwapo niya,
pa-share nga, pasinang picture at moreno na singkit na parabang kaya kang ibalibag ng wala sa oras talaga naman. Unang kita ko sa kanya, alam ko na talagang bubukang-kang ang bulaklak ko nung gabing yun. Buti na lang talaga ay nakapag-harvest ako ng palay with matching red thong. Yes! Prepared na prepared si bakla. Pagdating sa place niya, nag-start agad magnomo, kwentuhan about life, ganon, and mga experiences. Kinabahan ako, Mi. Paano kami pupunta sa exciting part? Hahalikan ko ba? Luluhod na ako? Tutuwad ba ako or what? Grabe naman bakla. Nagkukwentuhan kayo, bigla ka tumawa daw. Awkward naman no. Feel ko na sense niya na di ko alam ang gagawin, kaya siya na ang gumawa ng first move. Kinis niya na ako. First, ismak lang hanggang sa may padila at may pahawak ng juging. Mi, at hinubad niya na nga yung OOTD ko. Yes, bagets yan, hinubadan siya. At sa mga oras na yun, gusto ko na lang umiyak. Ewan ko ba kung sa tuwa o sa takot. Kasi naman, ang laki ng nota niya, B, na parabang cobra na isang buwan ng gutom. Yes! Yun, nagkaroon ng supsupan with matching kain ng kilawin at wala akong ibang nagawa kundi yes! Abakada pa lang atake niya. Nag-aaral pa lang magsalita. Charis. Feeling ko talaga nasa alapaap ako nung mga panahon na yon at nalabas ko ang dapat ilabas. Pinakain niya sa akin ang BTS at as someone na competitive at ayaw malamangan, bakla ginalingan ko ang performance. Slurp with a twist actions pa yan. Yes! Talaga namang performance level si bakla, natatalunin si Sabrina Carpenter at Sarah G sa pagiging pop star princess. Yan! B, may pa-deep throat pa. To be honest, na-shock ako sa self ko kasi di ko alam na may hidden palang talent akong ganun. Yes, di na pagdugtong. Kasi sa ex ko, di ko naman nagagawa yun. Ang lakas niyang mag-moan, me. Na-feel ko, rinig kami sa kabilang kanto. At yun na, napaabot na siya sa finish line. Pinahiga na niya ako para sa most exciting part. Wait lang, maghihilamos lang ako. Dyan ka lang. Bakla, nag-overthink ako kung nahugasan ko ba ng maayos yung mukha ko. Pero nahugasan ko naman, pero ang lambot niya. Natatakot ako, baka hindi siya nahugasan. Going back, nakahiga na nga ako sa exciting part at talaga namang nahirapan siyang ipasok ang nota niya sa aking kifay. Wala akong ibang matandaan kundi masarap, me. Helicopter kong helicopter, side view, dog style, cow style, frog style. Talaga naman, ang dami ba ya? Dapat itry nyo din next time yung Exorcist. Ganon, isearch nyo na kung ano yun. Sa sobrang sarap, thank you Lord ka na lang. Dinamay mo pa si Lord, shoota ka. Wala akong ibang ginawa kung hindi bumikangkang at humawak sa matigas na biceps niya. At me, habang lumilindol, biglang nag-offer si kuya na fubo daw kami if gusto ko. At sino naman ako para tumanggi sa blessings, 'di ba? Yes, I do agad. Di bakla o, kapag ikaw nasabihan kang easy to get na mga pakulkid dyan, so ayun, at dun pa nga ako natulog at may pa-midnight tsuktsakan pa talaga. Simula nung araw na yon, ginawa ko ng career ang pagiging babaeng hayok sa beat na almost every other day ako nag-a-attendance sa place niya para mabira. Talaga naman. Sobrang yabang mo, shootang ina ko. Hanggang dyan lang ang kanyang moments. Bye! Sinabihan ba naman ako na labas tayo, ma'am, libre ko 3 hours. Yes, 3 hours, tas sasogo yung diretso. Oh, another day, another episode of exposing your ka-airbogan humans. At ito ay pinamagatang basta kay SSC Treasurer, secured ka sa akin. Yes, ang haba! Hello ma, I'm 20 years old but 19 years old pa ako nung nangyari tong bunahan na to. When I'm second year college, first sem, virgin pa akek, sabi niyang ganon. Virgin pa ako that time at super busy talaga ng treasurer na ito. Never been touched, never been kissed. Ayun na nga ma, may event na nangyari sa school namin. 3 weeks kaming busy lahat, nagsizizing for team, zizing, bobog sa zizing for team t-shirt. Numbering for team group, ganon, din sa akin sila pumupunta para magbayad. Treasurer nga ni, sabi niyang ganon. So yun na nga ma, magkapatid sila. Same course, criminology student. Pero yung bet na bet ko is yung kuya niya. Kasi yung kapatid niya may jowa.
So, sa kuya tayo mga mi, sabi niyang ganon. Baka pag criminology student, pwede yan maging police, maging sundalo, mga ganon. And pwede din silang maging legendary cook soldier. Yes! Napasok pa yun. Panoorin nyo yun sa Lock TV sa May 11. And sa Lock TV, meron din doon ng mga short dramas. Yeah! Going back, so kuya, yung nakabunahan ko, nagpapasizing siya for t-shirt, tapos mo ang bango niya, shootang ina. Ang sarap talaga, pero di kami close ha. So ginamitan ko siya ng powers ko. Pa-cute-cute and sexy talk, para naman masidus ko siya. At yun na nga ma, nag-chat na nga siya sa akin. Yun na nga, nagchikahan na kami at doon sinabihan ba naman ako na labas tayo ma'am, libre ko 3 hours. Yes, 3 hours tas sasogo yung diretso. Alamang, saan ba punta nun? Sabi ko ma, ha? Anong 3 hours? Yun pala mga ma, bonahan pala ang gusto, shootang ina, ang sarap. Wait lang. So sabi ko, I don't do sex, basta hindi ko kilala eh. Sabi niya, hi ma'am, ako nga pala si blah blah blah, 22 years old, criminology student. At yun na nga mga ma, nanghina na talaga ang puday ko, so go na. At yun na nga, nagkita na kami mga ma. Sinundo niya ako sa may kanto sa amin at naka full jacket at cap talaga tayo para secured, walang makakakilala ganon. Siya naman mga ma, hindi siya nag-jacket and so on. Wala talaga ma. Go lang talaga siya and nag-in na kami. Yung heartbeat ko abot hanggang puday ko. So, to be continue my